Mapagpalang gabi po sa ating lahat and happy midweek prayer meeting po. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. So ang gusto ko pong ibahagi sa inyo sa gabing ito ay patungkol po sa the choice is ours. So nasa sa atin po ang pagpili, mga kapatid. Sabi sa Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both thou and thy seed may live. So, ninanais po ng Panginoon sa atin na piliin po natin ang buhay. Kasi nga, nasa sa atin ang hapong harapan, ang kamatayan at ang buhay, ang sumpa at ang pagpapala. So, ninanais po ng Diyos na sa ating pagpili, ay magkaroon tayo o hindi po natin sasayangin yung biyaya na binigay sa atin. Bagkus, ang biyayang ito ang magpapalago sa atin sa katotohanan at sa katwiran ng Panginoon. Kaya nga, binibigyan tayo ng freedom of choice ng Panginoon. Kasi nga, ninanais din niya na sumunod tayo na naaayon sa kanyang kalooban. Sabi sa Helpful Living, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. So ito po palang sinasabi ng Panginoon na tinatawag niya ang buong langit at ang lupa na maging saksi laban sa atin. Sa araw na ito, inilagay niya sa ating mga harapan ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, at ipinagkaloob din po ito sa kanyang bayan noong unang panahon. Na ninanais ng Panginoon na kung pipiliin natin ang buhay, ay sundin po natin ang kanyang kalooban. Sundin po natin ang kanyang nais na ipapagawa sa atin upang tayo at ang ating mga binhi ay mabuhay. Hindi po nais ng Panginoon na tayo po'y mapahamak. Ano po ba ang resulta? Bakit po napapahamak ang tao? Dahil din po sa pagpili ng tao. Kaya nga, nais ng Panginoon na piliin po natin ang kanyang kalooban. Ang buhay na ibinigay sa atin ng Ama, ang kanyang kaisa-isang anak, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Choosing God's way leads to life. Ito po palang pagpili natin sa daan ng ating Panginoon ay nagtuturo sa atin tungo sa buhay. Sabi sa Joshua 24:15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Dito po mga kapatid na si Joshua na nagsasalita sa mga Israelita bago siya pumanaw, mga kapatid, ipinapaalala niya sa kanila ang lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos, ang pagliligtas mula sa Ehipto o pagkaalipin nila sa Ehipto. Pinapakita din po dito ng Panginoon sa kanyang bayan kung papaano sila iniligtas mula sa Ehipto at sila'y nakalabas at pumanaw sila hanggang doon sa Promised Land. So ganun din po tayo. Binibigyan din po tayo ng ating Panginoon ng freedom of choice para po masunod po natin ang kanyang kalooban kung papaano niya tayo iniligtas mula sa kapahamakan. Kaya nga sinasabi sa ating pag-aaral na pumili tayo sa araw na ito kung sino ang ating paglilingkuran. And as for me and my house, we will serve the Lord. Sa pagpapatuloy po, he then said to them, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites. Kung mapapansin natin dito mga kapatid, grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Grabe na binibigyan niya tayo ng kalayaan sa pagpili. Kasi nga,
Nasa sa ating harapan na po yung mga bagay na dapat nating piliin, ano? Binigay na sa atin ng Panginoon mga pagpapala, ang biyaya, ang mga kaloob niya araw-araw na every morning magigising tayo, meron tayong pagpapala na binigay ang Panginoon. Minsan niwawalan natin ng kabuluhan yung mga pagpapalang ito. Pero kung ipagpapatuloy po nating basahin ang kanyang mga salita, sinasabi diyan na in whose land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nawa, ganito po yung sasabihin natin, ganito po yung ninanais natin na ako at ang aking sambahayan ay sasamba sa buhay na Diyos na ating kinikilala. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods, for the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserve us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we pass. So ano po yung isasagot natin bilang mga taga-sunod ni Kristo? Kailangan po ang isagot po ng kanyang bayan ay, huwag nawang mangyari na aming talikuran ang Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Dahil ito po yung first commandment, mga kapatid, na thou shall have no other gods before me. Because our God is the jealous God. So nais ng Diyos na siya yung pipiliin natin. Ano yung ipinagkaloob niya sa ating mga pagpapala ay gamitin po natin ito upang po tayo ay lumago sa biyaya. Sinasabi pa dyan na He is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt. No? Nung sinaunang panahon, sa panahon ng mga Israelita, iniligtas po ng Diyos ang kanyang bayan patungo sa lupang ipinangako sa kanila. We know, mga kapatid, na we are the modern Israelites, na tayo po'y naglalakbay tungo sa lupang pangako, which is the promised land, which is the heavenly place na binigay sa atin ng Panginoon, na ipagkakaloob niya sa atin para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wag po nating sasayangin ang mga paalala, mga gabay, mga katotohanan na dahan-dahan ina-apply po natin ito sa ating buhay. Ipanalangin po natin sa Panginoon na atin po itong malakaran. Napiliin po natin siya, anuman yung gumagambala sa atin, anuman yung mga pakana ng kaaway para hindi po tayo magpatuloy sa gawain, ay nawa bigyan po natin ng halaga ang biyaya ng Panginoon. The consequences of our choice. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So ito po yung nais din ng Panginoon na ipaalam po sa atin, na huwag po tayong padaya. Kasi ano po yung tinatanim po natin sa panahon ngayon, ito po ba ay mabuti o masama, sa harap ng Panginoon, aani po tayo in the last days. Aanihin po natin ang mga bagay na ito. Nakakalungkot lang isipin dahil marami ngayong nakakaalam ng katotohanan. Kahit sa atin personally, mga kapatid, na nagagawa pa rin natin yung mga kasalanan na alam natin na ito'y mali. At ang Panginoon po ang nakakaalam sa ating mga puso. At kung ninanais natin itong bitawan, ito po yung bulong ng banal na espiritu para po ay atin na pong totally natalikuran ang kasalanan. Mahirap sa sarili natin dahil may mga nag-uudyok sa atin, may nagbubulong sa atin na napakamakasalanan na natin, hindi na tayo karapat-dapat, at parang wala na tayong pag-asa sa kaligtasan na inialok sa atin ng Panginoon. Kaya nga kung tayo ay nagtatanim sa ating mga laman, ibig sabihin, nagtatanim tayo sa ating mga pita, sa ating mga sariling pagnanasa, tayo din po ay aani nito. At nakakalungkot lang isipin dahil sinasabi na sa kasulatan na ang aanihin po natin kung tayo po'y nagtatanim ng ating mga sariling pagnanasa, ang maaani po natin ay korupsyon, kamatayan, mga kapatid. Kaya wag po nating pahihintulutan na masasayang lang po ang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin para po tayo lumago sa kaunawaan, lumago sa ating spiritual na buhay.
Huwag po nating pahintulutan ang ating mga sarili ay hanggang dito na lang tayo. Nais ng Panginoon na habang tayo ay lumalago sa biyaya, nais niya na lumalago din po tayo sa ating kaunawaan, sa ating discernment, sa ating pananaw sa buhay, kung ano ang katotohanan at ano ang dapat nating gawin para magpatuloy sa laban. Dahil napakaganda pong isipin o napakagandang balik-balikin na yung mga salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kasigasigan na kapag tayo ay nagtatanim sa Espiritu, ibig sabihin lumalakad tayo sa pananampalataya, sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, lumalakad tayo sa katotohanan. Ito po ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Counsels for the Church, page 187, paragraph 1, be not deceived. God is not mocked. Nothing but holiness will prepare you for heaven. So, ito po palang kabanalan. Ito po pala ang naghahanda sa atin sa langit. It is sincere experimental piety alone that can give you a pure, elevated character and enable you to enter into the presence of God who dwelleth in light unapproachable. The heavenly character must be acquired on earth or it can never be acquired at all. Then begin at once. Flatter not yourself that a time will come when you can make an earnest effort easier than now. Every day increases your distance from God. Prepare for eternity with such zeal as you have not yet manifested. Educate your mind to love the Bible, to love the prayer meeting, to love the hour of meditation, and above all, the hour when the soul communes with God. Become heavenly minded if you would unite with the heavenly choir in the mansion above. Napakaganda po, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag po tayong padaya. Na kung babasahin po natin ito ng paulit-ulit, na ang kabanalan po natin dito sa mundo, yung kabanalan ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Kasi nga, sanctification is a lifetime obedience. Walang iba na po ang maghahanda sa atin patungo sa buhay na walang hanggan, kundi ang kabanalan ng Panginoon. At paano po tayo mapapabanal? Ito po ay isang sincero na magkaroon tayo ng ating pagpapabanal sa buhay. Na magsikap po tayo, yung effort natin ay sikapin natin na maipakita sa mga tao ang katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil ang makalangit na ugali, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon kung ninanais natin itong makamit. Kung hindi po natin ito makakamtan, mahirap pong ipilit ang isang bagay na ayaw nating tanggapin. Kaya sabi ng Panginoon na ina-acquire niya sa atin ang lahat ng bagay na ito, binibigay niya sa atin lahat ng mga bagay na ito upang tayo lumago sa biyaya. At ito po yung nagsisimula ngayon. Kaya kung ano yung nakasanayan mong gawin, ano yung nasa isip mo, ito yung nagiging character mo, ito yung nagiging habit mo, at pag naipakita mo ito, magiging character mo na ito. Kaya wag po nating i-flatter o wag po nating parang imataas ang ating mga sarili, parang minamagaling ang ating mga sarili sa mga panahon na tayo ay gumagawa sa gawain. Bagkus ang Panginoon po yung gumagawa para sa atin at wag po nating pahihintulutan na tayo distansya sa Diyos dahil ang Panginoon po ay naghahanda para sa buhay na ipagkakaloob niya sa atin, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi diyan, prepare for eternity with such zeal as you have not yet manifested. Ihanda po natin ang ating walang hanggang patutunguhan na may kasigasigan, na may taus-pusong pagsunod sa Panginoon, na may pag-ibig at pagpapabanal. Dahil ang pag-ibig na gumagawa sa pananampalataya, ito po'y nagpapabanal sa kaluluwa. Kaya nga sabi ng Panginoon, educate your mind to love the Bible. Dati ayaw nating mag-aral ng salita ng Panginoon, parang naka-cringe tayo, parang ang awkward, magsasalita tayo ng mga salita ng Panginoon. Ngunit kapag minahal natin ito, yung meditation natin, wag po nating kaliligtaan, ipanalangin po natin sa Panginoon na mas mahalin po natin ang kanyang mga salita kaysa sa mga salita sa mga tao sa paligid natin. Dahil kapag nakafocus po tayo sa salita ng Panginoon, dito po tayo mas lalago ang ating kaunawaan.
mas maiintindihan po natin yung mga taong may kahinaan dahil tayo mismo ay may kahinaan. Kaya nawa, piliin po natin ang buhay. Piliin po natin ang Panginoon. God empowers us to choose wisely, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So ito po yung buong kapanatagan na ipinangangaral sa atin ng Panginoon na siya ang nagsimula ng mabuting gawain sa ating mga puso. Si Kristo po ang siyang gumagawa sa buhay natin. Nasa atin, o yung kanyang presensya ay nasa ating paligid. Kaya kailangan may tiwala tayo sa Diyos na gumagawa sa ating buhay. Pinapakita dito yung matibay na pananalig ni Pablo na ang Diyos ay nagsimula ng mabuting gawain sa ating mga puso, ay hindi titigil hanggang makumpleto niya ito. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Kristo at magsimula tayong baguhin ang ating buhay, ang Diyos ang siyang gagabay sa atin at magpapatuloy na ng pagbabago sa atin. Kasi nasa proseso po yung pagbabago. Hindi mo masasabi na alam mo yung katotohanan ngayon, na ninanais mo ng lakaran ito ngayon, ay malalakaran mo agad-agad. Sinasabi dito na kailangan meron tayong kapanatagan. May panatag yung loob natin na gumawa sa gawain ng Panginoon. Living out our choice daily. So nawa ipakita po natin sa araw-araw yung pagpili natin. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. So ano po yung ating mga ginagawa? Gawin po natin ng buong pusong paggawa upang maparangalan po natin ang Panginoon. Dahil tayo po ay may pananagutan kung atin pong pinapabayaan ang talento o nasasayang ang mga pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. So ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito ng buong puso na nasa Diyos po tayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So alam natin na mula sa Panginoon ay tatanggap tayo ng gantimpala. Ito po yung ating pangahawakan sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Sabi sa To Be Like Jesus, page 87, let businessmen or women do business in a way that will glorify their master because of their fidelity. Let them carry the religion into everything that is done and reveal to others the Spirit of Christ. So, ano yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Gawin niyo po o gawin po natin na may buong puso na paggawa na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Kung isa po ikaw doktor, teacher, ano yung profesyon mo sa mundong ito, maaari kang gamitin ng Panginoon sa gawain na inialok niya sa iyo. Sabi pa dito, let the mechanic be a diligent and faithful representative of him who toiled in the lowly walks of life in as cities of Judea. Let everyone who names the name of Christ so work that others by seeing their good works may be led to glorify their Creator and Redeemer. So whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Let the upbuilding of the kingdom of Christ be your constant thought, and let every effort be directed toward this one end. So ito po yung nais ng Panginoon na malaman po natin sa araw na ito. Kung pipiliin po natin ang landas ng buhay, tayo at ang ating pamilya ay mabubuhay. Kailangang dalhin po natin sa ating buhay ang katotohanan, ang kabanalan ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw. Kaya nga, salvation day by day nga, di ba? Na panatilihin po nating panghawakan ang kaligtasan with fear and trembling, mga kapatid. Panghawakan po natin, kaya nga sabi sa isang quotations, di ba, na work out your own salvation with fear and trembling. So, kailangan araw-araw, i-maintain mo, i-work out mo yung salvation na meron ka ngayon. Tayong nakakaalam ng katotohanan, kailangan maipakita po talaga natin sa ating buhay kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa gabing ito, nawa, ang pagpili po natin sa Panginoon ay hindi po sa pilitan, kundi kusang loob nating pipiliin siya. Dahil ninanais niya sa atin na tayo lumago sa biyaya, na tayo lumawak ang ating pag-iisip, na sa ating pagpili sa Panginoon ay bibigyan niya tayo ng buhay,
bibigyan niya tayo ng gantimpala, na bibigyan niya rin po tayo ng corona ng langit, which is ito po yung buhay na ipinagkaloob niya sa atin. At ito po yung ninanais ng mga Kristiyano, na mga taong nakakaalam ng katotohanan. Kaya nga, ibahagi din po natin sa mga tao ang katotohanan ito upang tayo ay, nung nalaman natin ang katotohanan, pinili natin ang buhay. Ito po yung katotohanan na nagpapabago ng buhay ng tao. Kaya purihin ang Panginoon, and kung sino po ang may mga karagdagan sa ating pag-aaral ngayon, nais niyo pong idagdag, ay pwede po kayong magdagdag. At muli, happy midweek prayer meeting po, and purihin ang Panginoon again, and God bless sa ating lahat.